Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C. Emergency! Emergency! Ay, nako. Hiningal ko dun, magandang magandang araw sa inyong lahat, umaga, tanghalit, gabi. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa shortness of breath, kinakapos ng paghinga. Ano ba mga dahilan nito? Ano yung mga pwedeng iba pang maramdaman? Ano kaya ang treatment at paano iwasan? Yan po ang ating topic, shortness of breath. Ano ba ang shortness of breath? Alam nating lahat na pag sinabing parang hinahabol ang hininga, parang kinakapos, nahirapan magsalita, konting lakad o walang ginagawa, medyo maramdaman mo, mabilis ang paghinga. Yan yung shortness of breath. Sa iba, masasabi naman nating normal, no? Normal naman paminsan-minsan nakapusin ng paghinga lalo na kung nag-exercise kayo, medyo matinding physical work ang ginawa nyo, kinakapos ka natural ng oxygen, so masabi natin normal. Sometimes, difficulty of breathing may be a sign of a health problem. So, yan ang pag-uusapan natin. Kailan kaya masasabing health problem na yung dinadaing nyo? O pwedeng sabihin na, sige, pahinga ka lang at mag-o-okay yan. Kung kayo po ay nagkaroon ng shortness of breath at ganito po ang kondisyon, kailangan pumunta na kayo sa ospital agad. Agad, Number 1, nahirapan ka magsalita na hindi ka makabanggit maski na isang salita o one single word. Number 2, napansin nyo may pain sa inyong dibdib na umaabot hanggang braso, hanggang panga. Tandaan nyo tandaan nyo po ito At napansin nyo, pinagpapawisan ka at namumutla. Ang lips ninyo ay naging parang asul o naging dark color, purple. At may kasamang parang nahihilo ka, drowsy o confused. Parang di mo alam kung saan ka o ano yung ginagawa mo on that particular time. Ano pa? Napansin nyo medyo namamanas ang inyong paa o ang inyong mga ankles. Feel nyo yung shortness of breath nyo mas grabe pag kayo'y nakahiga. Kaya yung iba dyan, pag nakahiga, hirap huminga, kailangan 2, 3 hanggang 4 na unan hanggang sa nakaupo na matulog. Kung napansin nyo may kasama pang lagnat, chills, panlalamig at kayo'y inuubo. May kasama ng wheezing noise, yung ay, hirap pa. O kaya, palala over time ang inyong kondisyon. Yan po yung 10 na kailangan ninyong pansinin o obserbahan kung kayo'y kinakapos ng hininga. At please, see a doctor immediately. Ngayon, anong dahilan? Bakit nagkaroon ka ng shortness of breath? What are the causes? Ano ba mga dahilan? Number 1, pwedeng yung nararamdaman nyo sandali lang, medyo overweight, konting lakad, syempre parang kinakapos na ng oxygen. Maaaring walang sakit, overweight lang ang dahilan. Kaya nga pag sinabi ng doktor, medyo bawas tayo ng timbang, baka may kinalaman yung sakit nyo doon sa timbang nyo. If you have done some exercise or strenuous exercise at hinihingal ka, so alam mo na medyo nasosobrahan ka ng exercise nyo o ng physical work ninyo. So, the less fit you are, syempre, kung paakyting ka hanggang 3rd floor tuloy-tuloy, hindi ka naman sanay mag-exercise, natural hihingaling ka. So, alam nyo na ang dahilan lang ng inyong pagkaroon na shortness of breath ay number 1, wala ka sa tamang kondisyon, hindi ka physically fit, or overweight ka. Yan yung kadalasan na dahilan. Kadalasan na hindi naman masasabing sakit, di ba? So, unti-unti, if you develop yung physical fitness nyo, o kaya nagbawas ka ng timbang, maaaring masolve na itong problema na to. Yan yung walang kakwentang-kwentang shortness of breath. Bakit kasi walang kwenta? Dahil hindi naman sakit ang dahilan. Pero, if you feel shortness of breath dahil buntis ka, hindi rin kasalanan maging buntis, di ba? Natural nangyayari yon. O kaya nandun ka sa mga high altitude na mga lugar. Kung ikaw ay nasa Baguio o nasa bundok ka, mapapansin nyo, mas hirap kang huminga, di ba? Okay. So lahat yan ay mga hindi naman sakit na may tuturing. Kailan nagiging problema pagdating sa kalusugan yung shortness of breath nyo? Eto na. Kung meron kang lung problems. Ang common dyan, asthma, chronic obstructive pulmonary diseases, or lung cancer,
Pwede din mga may tuberculosis. Pag sinabing obstructive pulmonary disease, andyan na po yung emphysema, bronchitis, na minsan o kadalasan dahil sa sigarilyo. Pwede rin na nahirapang huminga dahil sa sakit sa puso. Yung mga nagkaroon ng heart attack o kaya heart failure, congestive heart failure, yung mga may ugat sa puso na may barado. Pwede rin dahil sa infeksyon. Nagkaroon ka ng infection sa inyong daanan ng hangin, yung mga tinatawag na croup, bronchitis, pneumonia, yung COVID-19, isa sa symptom, shortness of breath. Alam ko yan. Ako kasi naka-experience niyan. Even flu or trangkaso, pwede magkaroon ka ng hapo or shortness of breath. Even yung ordinaryong sipon. Yung mga tao naman na naka-experience ng panic attack, anxiety, allergic reaction, okay, mga grabe na pulmonary embolism. Ibig sabihin, merong mga parang blood clot o hangin na namuo na dumaan papunta sa ugat ninyo sa inyong baga. O kaya anemia. Yung anemia, yung pinakasimple, iron deficiency anemia, kulang lang sa iron, o binibigyan lang ng mga ferrous sulfate, ferrous fumarate, ay maaring mabawasan ng shortness of breath kung yun ang dahilan. Other symptoms, ano mga pwedeng maramdaman ng isang tao bukod sa nahirapang huminga? Symptoms depend on what causing. Kung anong dahilan ng shortness of breath nyo, maaaring may iba ka pang nararamdaman. So ano ibig sabihin nun? Bukod sa hirap kang huminga, ano pang ibang dinadaing nyo? Eto na po. If your breathing problems is caused by a cold or a chest infection, maaaring meron kang ubo, lagnat, sore throat, sneezing o bahing ng bahing, tumutulong ilong o baradong ilong, running nose or congestion. Ngayon, kung ang problema naman ay nasa puso, nahirapan ka huminga dahil ang dahilan ay puso, ito po yung ibang maramdaman nyo. Difficulty of breathing with exertion. So, meron kang ginagawang pisikal. Naglalaba, nagluluto, naglalakad, dun ka lang magkakaroon ng shortness of breath na mas matindi. O kaya kung ikaw ay nakahiga na flat, walang unan, mapapansin nyo nahirapan ka huminga. May kasama pa tong chest pain, masakit ang dibdib, para may nakadagan na elepante, at ang inyong binti ay namamanas at nagkakaroon ka ng palpitation o nararamdaman mo yung kabog ng iyong dibdib. Pag ganito, kadalasan may kasamang pakiramdam mo lutang o nasusuka. Yan. Meron na po ba sa inyong malapit na doon sa aking dinidescribe? Sumigaw lang ng, "Ako, present!" O yan. If the problem naman ay may kinalaman sa inyong lungs, bukod sa nag-uubo ka, maaring napakaraming plema na ilinalabas mo at may tumutunog na wheezing. Wheezing, yung parang may gustong lumabas na hangin sa isang tubo na hindi makalabas-labas. Yung okay ba yung sound effect ko? Yan. So, yan ay kadalasan naman, mas lumalala kung kayo'y kumikilos o nag-exercise, at ang matindi, kung kailan masarap matulog, during night, mas matindi yung atake. Yan. Ngayon, kung ang dahilan naman ay panic attack, kung kayo po'y dahil masyadong balisa, nerbyoso, konting bagay, nagugulat, nagagalit, o hindi mapakali, ang mararamdaman nyo naman, mabilis yung tibok ng puso, pinagpapawisan, may panginginig ng kalamnan, naduduwal, nahihilo, at pakiramdam mo hindi ka mapakali at sobrang stress ka sa pang-araw-araw. At sumabay pa yung shortness of breath. Kaya alam ko minsan may pasyente ako pag tinanong mo, anong dinadaing nyo? Nahirapan ako huminga. Ano po ba nangyari nung time na yon? Ay nako, nag-away kami nung anak ko dahil sumagot na may history na merong nangyari. So, under stress or nagpanic, nagalit, something like that. So, nagkakaroon ng shortness of breath. So, ang tanong, ang shortness of breath, paano nalalaman o nadadiagnose? Siyempre, unang-una, dadaing ng pasyente dun sa doktor. Kami, obserban namin, mapapansin namin, ang bilis ng pag-ano nito Yung inhale-exhale niya, bilis Yung tinatawag na respiratory cycle. Ang normal respiratory cycle sa isang minuto dapat between 16 to 20. Ano ibig sabihin nun? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Dapat yan, pag binilang nyo sa isang minuto, nasa pagitan lang ng 16 to 20. Yan ang normal respiratory cycle. So, dun pa lang sa sinabi ko, di pag tinignan ka ng doktor at nakita niya ba,
Ang bilis eh. O di doon pa lang alam na namin base sa nakita sa examination at base sa dinadaing nyo na nangihina, minsan pagod na. So pag tinignan namin yung mga oxygen level ninyo sa pamamagitan ng oximeter, di ba? Alam niyo yung oximeter, yan yung mabiling-mabili nung panahon ng COVID yan, di ba? Eh makikita mo ang oxygen bumabagsak sa 97 below. Ang normal kasi mga 97 and above. Okay? So, ano yung mga diagnostic tools o test na pwedeng gawin? So, pag nakita may shortness of breath, syempre, hindi nawawala yung chest x-ray. Alamin natin yung kondisyon ng baga. Baka may pneumonia, di ba? So, pwede rin i-request ang CT scan. Mas ano yun, kumbaga mas detalye. Dahil sa CT scan, kitang-kita mo talaga lahat yan, no? At pati yung mga bukol sa lungs, kung may tuberculosis, kung may collapse lang, may emphysema, lahat kitang-kita dyan. May mga lung function test, yung breathing test, yan yung inhale-exhale ka doon sa spirometer. Tinitingnan yung oxygen capacity mo, yung ganyan. At pwede mag-request ng ECG to check lang kung may anong condition sa heart. So yan yung mga basic na pinapagawa. Ang tanong, how is shortness of breath treated? So, paano ginagamot ito, yung shortness of breath nyo? Well, tulad na sinabi ko, ang treatment depende dun sa anong nagkakos ng shortness of breath. Treatments may include, syempre, mag-oxygen tayo. Kung nasa hospital setting, may oxygen ka. Kung may mga emphysema or bronchitis na panghabang buhay na kondisyon, baka pabilihan ka ng oxygens para sa bahay. Meron ka. Kung kayo naninigarilyo, dapat itigil nyo na yung sigarilyo, maski na po yung vape. Hindi ko po ina-advise sa mga yan. Medicine, tulad ng mga poppers, yung mga inhalers, ginagamit para makatulong na bumuka ang inyong daanan ng hangin. Respiratory physiotherapy or breathing exercise, itinuturo din para maka-recover o lumakas ang inyong baga. Some things that you can do para maging madali ang inyong paghinga ay yung mga self-help technique. Yung mga kayo mismong gagawa. So, gagawin nyo po ito sa bahay. Wala namang gastos po ito. Tinuturo na ang problema. Hindi naman sumusunod. Ang tigas ng ulo ng iba sa inyo eh. So, number 1, ganito. Take a slow, deep breaths. So, kada hinga nyo sa ilong, labas nyo sa bibig, dahan-dahan lang. Wala kang iniisip na mga buwisit sa buhay, mga stress, kundi yung pagpasok lang ng hangin sa inyong ilong at paglabas ng hangin na yan sa inyong bibig. Inhale sa ilong, exhale sa bibig. Gawin niyo po yan ng slowly and very deep. Ibig sabihin yung dahan-dahan na hanggang kaya niyong ipasok ang hangin dyan sa inyong baga. At hawakan ng inyong hininga ng mga 3 segundo. So, inhale ka, malalim, tapos, imagination, wag ka magbibilang ng 1, 2, 3. Imagination lang, syempre. So, pag inhale mo malalim, hold ang hininga. 1, 2, 3. Labas dahan-dahan sa bibig. Sige, gawin nyo po. Ay, naku, kayo mga, titikas ng ulo. Inhale sa ilong. Hold. Huwag kang magbibilang. Imagine lang. 1, 2, 3. Labas sa bibig. Gawin nyo po yan siguro mga 10 beses. Mag-lean forward. Mas maganda kung kayo'y nakaliyad ba? Tama ba? Lean forward ganyan, no? Pag ganyan, di ba? Liyad yata, ganun eh. Ay, ako, pasensya na, hindi ko alam yung tamang term. Yan, ganyan. Humarap na lang, ganyan, lean forward Then, support yourself with your arm. Yan, support yourself with your arm. Siguro may silya ka nakaupo, armrest. Okay, habang ginagawa yan. Carry a small fan to blow cold air sa inyong paghinga. So, nakakatulong yan. Then, learn to relax technique. Calm yourself down. Hanggang sa unti-unti. Hanggang yan. Hanggang sa... Then have a plan for what to do if things get worse. So, contact your doctor, see your doctor. Ito po, karamihan naman na may shortness of breath, kaya naman ayusin, kayang gamutin. So, depende na lang kung anong cause para mapayuhan kayo ng inyong doktor. May natutunan po ba kayo? Parang wala Wala akong silbi na. Kasi parang hindi na kayo nag-share ng mga video ko. Konti na lang nanonood sa akin. Baka hindi na kayo interesado. Hindi. So, please, kung ano natutunan nyo rito, share nyo sa iba.
share niyo po. Okay? At kung gusto niyo po yung aking lecture, mag-iHeart GSK dyan sa baba at mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. Sa mga nagtatanong ng aking clinic address, nandyan lang po sa video description. I-click nyo lang yung title. Kung kayo nanonood ng TV, maski anong click nyo, hindi talaga lalabas yan. Gumamit kayo ng cellphone o kaya ng laptop. Okay? Kasi marami mga senior nandyan sa TV. Uy, gusto pa ako kumanta niya mga yan. Oo. Tsaka na, marami nagagalit pag kumakanta ko eh. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. Please invite your friends to join us here at Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!